Welcome to OFW Runner, day 112. This is JP Adena, and today is April 21st, 2017. And my question for you today is, gusto mo bang yumaman, OFW? Yan po ang sasagutin natin mamaya. Kasama ng lahat ng mga paniniwala natin, ng mga ninuno natin. I will try. And for those of you who just tuned in, this is my New Day's resolution, wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. And this includes taking a video of it every day, so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. I will see you in now. Ako, gusto kong yumaman. Actually, hindi ko gusto. Gusto kong yumaman. Yan. Ang ibig ko sabihin ang hindi like. Ang ibig ko sabihin. Kung sa English, hindi like na gusto. Gusto meaning desire. I desire to be rich. I don't like to be rich. I desire to be rich. Ano pagkakaiba ng dalawa? Kasi pagka gusto mo lang, medyo, yun lang. So parang, hindi ka gagawa ng paraan para maabot mo to. Pero pag you desire to be rich, gusto mong yumaman, gagawa ka ng paraan, kikilos ka na. Hindi tatambay-tambay ka lang. Right? Kumbaga, doon mag-umpisa ang lahat. Yung desire mo sa kung anong gusto mong gawin. So, in this case, ang gusto natin gawin ay yumaman. At gusto mo bang yumaman? Yan. So, doon mag-uumpisa yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, mag-uumpisa tayo sa kung gusto natin sapagkat yun ang mag-aangat ng paa natin para pumusan, to move forward. Ito yung first step to move forward. Kasi hindi ka makakapunta sa finish line hanggat di ka mag-first step. Right? Pumutok na yung barel sa karera ng buhay mo papunta sa pagyaman mo, pero hindi ka pa humahakbang. Kasi hindi mo naman talaga gusto Nakikita mo yung finish line, ramdam mo na nandun lang siya, pero hindi ka humahakbang. Right? Kasi hindi mo siya gustong-gusto Parang pag sabi na go, sabi mo, gusto kong matapos, pero kung hindi, ayos lang. Right? Isa yan sa mga limiting beliefs natin mga Pilipino. Ayaw nating aminin na gustong-gusto natin yon. Gustong-gusto mo talaga Ayaw mo lang aminin kasi sabi sa Bible, ganyan. Pero sabi sa Bible, gamitin mo ang pera mo. Gamitin mo ang pera mo sa tama. Wala akong sinabing yumaman ka para angkinin mo. Right? Kung ang purpose mo, yung next kasi yung purpose Right? Definite desire, tapos yung next yung purpose. Kung ang purpose mo sa pera ay makatulong sa ibang tao, sa pamilya mo, sa mga kababayan mo, hindi, kailangan mo talagang yumaman. Right? Pero wala akong sasabing kailanganin mong yumaman. Sabi ko, gustuhin mo. Gustuhin mong yumaman. Right? Ang laki ng chance na magawa mo yon. Isa sa mga limiting beliefs natin ay ganito. Related dito. Sabi mo, pinanganak akong mahirap. Mamamatay akong mahirap. At pag narinig mo yon, ito nakakatawa. Hindi yung nakakatawa Hindi yung linyang yung nakakatawa. Or naglilimita sa atin. Hindi yun. Kasi pag ang isang Pilipino nakarinig ng linyang ganon, sasabihin niya, ako rin. Sang-ayon tayo sa maling linyang sinabi niya. Right? Proud ka na mahirap ka. Sabi nga nila, di ba? May sabi ni Bill Gates, isa sa mga dating pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi ko alam kung ngayon pa rin siya. Sabi niya, if you are born poor, it's not your fault. But if you die poor, then it's your fault. Right? So, pag pinanganak kang mahirap, kasalanan mo kapag naging mahirap ka pa rin. And don't be proud na naging mahirap ka. Bakit? Kasi kung i-base mo rin sa Biblia, kung ano yung sinabi natin kanina, na huwag kang magpayaman dahil sabi sa Biblia, huwag mong gawing Diyos ang pera. Hindi naman ginagawa ng Diyos ang pera. Ang sinasabi ko, ang pera ay kasangkapan na bigay ni Lord para gamitin mo sa tama. At kung hindi mo siya gamitin sa tama, palaguin para makatulong sa ibang tao, hindi mo ginamit ng tama ang pera mo. Hindi mo sinunod si Lord sa utos niya. Alam kong kaya mong yumaman, kaibigan.
Gustong-gusto mong yumaman. Ang una mong kailangan gawin ay aminin mo sa sarili mo na gusto mo nga talaga. Kaya mo yan, kaibigan. Naniniwala ako sa iyo. Sa pagay kung kaya kong tumakbo, mag-jog or maglakad 365 days ngayon taon, alam kong kaya mo rin.